Joining us is Navotas Representative Toby Tiangco to talk about the flooding in Navotas. Good morning, Kong, and thanks for joining us again. Yes, good morning. Good morning. Okay, so you were here the last time po and we were talking about yung closure ng navigational gate para po sa mga repairs nito, and this happened. Can you tell us more about it? I understand ito po yung sa ibang area, no, ibang bahagi ng floodgate. Okay, yung naging problema last time na navigational gate, na ayos na yan. So yung mga areas na binaha last time dahil nasira yung navigational gate, this time wala po silang na-experience na baha. Dry sila doon. All those barangays na naapektuhan ng navgate, dry sila. Okay, para mas maintindihan, dalawa kasi ang Navotas is an island, di ba? Right. So, ang isang side niya is Manila Bay, ang isang side niya is yung Malabo-Navotas River. Yung navigational gate protects us from the high tide coming in from the river. So, lahat ng barangays na apektado ng high tide dahil doon sa taas ng tide sa ilog ay walang problema ngayon kasi nga ayos yung navigational gate, no? Ngayon, sa lakas ng hangin, dito naman siya pumasok doon sa, hindi lang doon sa unfinished portions ng coastal dike, kung hindi, meron dyan finished portion na nabangga nung isang dredger last year, no? Yes. Actually, ang nakabangga niyan is 7 barko. Yung 3 barko, inayos na nila yung kanilang nabangga. Yung 3 barko, ongoing na yung kanilang repairs. Ngayon, yung isang barko na pag-aari ng High Tone Construction ni Christopher Ko, na kapatid ni Congressman Saldico, yun, kinokontak ng DPWH para gawin niya yung area na nasira niya, hindi pa rin niya ginagawa. So doon naman pumasok lahat ng tubig, no? Kaya, ganon. Ngayon, siyempre, hindi naman pwedeng ipagawa dapat yan ng gobyerno dahil pribado nakasira. Yes. So, at least nag-decide na si Sec Vince, papagawa na ng DPWH at sisingilin na lang yung high tone. Okay? Ngayon, doon sa bandang dulo niyan, sa bandang Tangos, may pang unfinished portions dyan na supposedly budgeted for 2025, so matatapos in 2026, no? Tapos may mga kulang na components yan doon sa pumping station para mas maging efficient na dapat nakapasok doon sa 2026 budget. Kaya lang, since tinanggal lahat ng flood control, natanggal yon. Yon. Itong dike na to is 3.3 kilometers. Of course, yung iba sinasabi, why did it take so long, no? Kasi ang pagpondo niyan, partial lang. No? Sayang nga, this year na sana matatapos, 2026, mapupondohan na lahat. Natanggal naman yung flood control budget. So, at least sinabi ni Sec Queen, hahanapan na lang niya ng pondo, no? Kasi nakita niya na kailangan talaga. Pero ang mahalaga dito is doon sa inspection ni Sec Vince, nakita niya na yung mga dikes namin talagang ayos yung pagkagawa, walang substandard, walang ghost. Yun ang pinakamahalaga. Kaya nga, dadagdagan ng pondo, di ba? Okay. So what was the last communication po doon sa may-ari, yung sa high tone? Hindi nga sumasagot eh. Hindi po sumasagot. Sa Actually, DPWH ang pwedeng maningil dyan kasi sila yung personality na gumawa nun, di ba? So, wala namang personalidad yung local government o yung congressional office ko. Parang pinipressure ko lang na talagang pagawa nila, no? At ang ginawa ko dyan, pina-hold ko sa Philippine Coast Guard tsaka sa Marina yung mga ayaw magpagawa. So ngayon, hindi pa pwedeng maglayag yung barge nung high tone. Pero ang pinaka-concern ko po kasi kung nangyari po ito, 'di ba, nung bagyo ng Typhoon Uwan, nagkaroon po ng malawakang flooding doon, nagulat daw po yung mga residente, hindi sila nakapag-prepare talaga. So I was wondering, baka po may pwedeng nagawa po ba yung local government na panandalian habang inaantay po yung paniningil doon sa high tone para naman po hindi na-sacrifice yung mga residente doon? Hindi, yun na nga. Ang nangyari dyan is, kasi yung pagkagiba niya is
hindi siya natumba. Yung ibabaw na portion ang nagiba. Okay? So, ang nangyari, Tas umapaw. dati, hindi siya inaapawan. Nung Saturday evening, nung minomonitor ko yan, naapawan siya. Kaya makikita ng mga residents yung nakita nila na naglalagay ng sandbag doon. Yeah. Kasi yun na lang yung pwedeng remedyo eh. Because even the local government shouldn't spend funds for that eh, di ba? Right. Kasi, kunyari, ginastusan ng local government. Anong justification na kaming gagastos kung ang liability is doon sa isang pribadong kumpanya? Wala rin naman personalidad yung local government na maningil doon kasi hindi amin. DPWH lang ang may personality doon. Right. So kung how long na po nagde-deadma po yung company na... Isang taon na yan. Hindi ba po pwedeng kasuhan yan if ever he continues or the owners or the company continues na deadmain yung government? Hindi, talagang ganun. Kaya lang kaso, di ba, while nagkakaso, yun na nga nangyayari, di ba? Siyempre, yung mga tiga-DPWH, hindi naman sila makadecide na ipagawa na nila. Kasi hindi naman, they don't have the authority to do that. Yeah. Buti na lang, si Sec Vince kahapon ay nag-decide na ipagawa, tsaka na lang habulin doon sa costs, di ba? Pero siyempre, those in the DPWH with lower rank than him don't have that authority to make that decision. Oo. Ang problema lang kasi yung safety, yung inaalala ko. Well, we understand kung yung point po ninyo that we have processes, yung bureaucracy of all of these things. Ang nasa isip ko lang kasi bilang isang ordinaryong mamamayan, ngayon na magbabaha, alam ko magbabaha, anong pwede kong gawin? Yun lang po kasi yung kung we nasa spoke isip to ko Pag-asa kanina, may 4 or 5 na bagyo pa raw before December. So ano po ang magiging timeline ng pag-ayos po nito? Hindi, nagbigay na ako ng instructions na since okay na kay Sec Vince na gawin, gagawa na sila ng importante lang naman mataas ng konti. Yes. Hindi naman siya nabuwal eh. Di ba? So, kahapon, right after Sec Vince left, nag-usap na kami nung departments in DPWH concerned, di ba? Okay, so what is your message po sa ating mga... Alam mo kasi, okay, liwanagin ko lang Opo. Masyado kami maingat sa ganyan eh. Because, alam mo, pag nagpagawa ka ng public structure sa private property, graft yan eh, di ba? Right, so dito right. rin, kung magpagawa ka, lalo na LGU na wala namang capability to get back the cost, mapapilot naman ang graft yun, di ba? That's right. Wala kasing capability to get back the cost ang LGU kasi hindi niya pag-aari. It's owned by the DPWH, di ba? Well, hopefully po, dun sa gagawin ni Secretary Vince Dizon, makomplete po kaagad dahil we are going to be expecting more typhoon in the last year po natin. But what is your message to Navoteños na lang po? Once again, na talaga pong nakakadanas po ng mga flooding every time na meron pong mga bagyo. Teka, ano yun? What is your message po to Navoteños who are once again dealing with flood damage despite this existing flood control project po sa area nila? Hindi, talagang nakikita naman nila, no? They understand na sinisikap talaga ng local government unit na maging maayos to at sinisikap rin ng ating tanggapan. No? Actually, alam mo itong area to, talagang nakakapanghinayang because we did not expect, kasi yung 3 floodgates na nagsasara dyan, natapos noong October 31. So dapat yung area na yan, iselyado. Kaya nga nung minonitor ko nung Sabado ng gabi at sinabing may pumasok na tubig, sabi ko, paano papapasok yung tubig? Sarado na nga yung 3 floodgates. Natapos yan October 31. So excited na nga kami na okay na. Doon naman dumaan sa ibabaw ng portion na nasira ni High Tone, which hindi naman in-expect na ganun kalaki yung tubig kasi nag-high tide naman, hindi naman siya pinapasok. Alright, sige po, maraming salamat sa inyong oras. We'll get back to you po regarding this issue. For the meantime, thank you so much for your time. Navotas Representative Toby Tiangco. Bye-bye.